Ang gabi punong-puno ng kasiyahan. Sa Davao City, ang grupo ni na Jay, Miguel, Carla at iba pa nilang mga kaklase ay nagtipon-tipon upang magdiwang. Kakatapos lang ng semester at lahat ay naghahangad ng isang gabi na puno ng tawanan, inuman at walang kapantay na saya. Ang bar kung saan sila nagsimula ay malapit sa sentro ng lungsod at ang tugtugan ay tila nagpapainit sa kanilang dugo. Ito na ang kanilang huling pagkakataon bago maghiwa-hiwalay para sa kanilang landas. Habang abala ang lahat sa kanilang usapan at inuman, biglang napansin nila ang isang babae na palapit sa kanilang mesa. Si Maria. Napakaganda niya na parang lumitaw mula sa isang panaginip. Mahaba ang kanyang alon-alon na buhok at ang kanyang mga mata ay tila may liwanag na umaakit sa sino mang tumingin. Ang kanyang mapang-akit na ngiti ay nagbigay ng kakaibang kiliti sa mga kalalakihan, habang ang kanyang bawat galaw ay nagdadala ng init sa hangin. Hay, bati niya sa grupo. Mukhang nasaya niyo. Halos sabay-sabay na napatingin sina Jay at Miguel. Si Miguel, na palaging masigla at unang lumalapit sa sino mang babae, ay agad na nagbigay ng upuan. Gusto mo bang sumali? Pwedeng-pwede ka dito, sabi niya habang tumatawa. Ngumiti si Maria at umupo. Salamat. Pero mas masaya siguro kung lumipat tayo sa isang mas private na lugar, sagot niya habang iniikot ang kanyang tingin sa grupo. May mga kaibigan din akong pwedeng sumama. Kung gusto niya ng masuwal na party, hindi kayo magsisisi. Nagkatinginan ng lahat, sabik at tila na hipnotismo. Hindi na kailangan ng mahaba pang usapan. Ang alok ni Maria ay parang tiket sa isang gabing hindi nila malilimutan. Sogo tayo, sabi ni Miguel, sabik na sabik. Pagdating nila sa Sogo Hotel, kumuha sila ng isang malaking kwarto. May ilaw na neon, malalambot na kama, at isang sound system na parang ginawa para sa ganitong okasyon. Ang lugar ay tila nagsasabing ito ang tamang lugar para sa kanilang gabing puno ng ligaya. Ilang minuto lang ang lumipas nang dumating ang mga kaibigan ni Maria. 5 sila at lahat ay kasing ganda niya. Ang kanilang mga katawan ay parang nililok ng mga Diyos at ang kanilang mga mata ay kasing akit ng kay Maria. Ang gaganda nila, bulong ni JK kay Carla. Ang perfect naman nila, sagot ni Carla, bagamat ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Pero parang may kakaiba. Nagsimula ang party at ang kwarto ay napuno ng ingay at tawanan. Ang mga bisita ay tila may natural na karisma na hindi may paliwanag. Ang kanilang bawat kilos at salita ay parang may magneto na lalong nagbigay ng kakaibang kasiyahan sa grupo. Si Miguel ay agad na napalapit kay Erica, isa sa mga kaibigan ni Maria. Ang kanyang mga mata ay nakafocus lamang kay Erica na tila wala nang pakialam sa paligid. Ang init mo, bulong ni Erica kay Miguel habang ang kanyang mga daliri ay naglalakbay sa balikat ng lalaki. Si Jay naman ay nasa sofa, kausap si Maria. Ang kanilang pag-uusap ay tila lalong nagiging malalim habang tumatagal. Parang kakaiba ka, sabi ni Jay habang ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Maria. Paano mo nasabi? Tanong ni Maria na ngayon ay mas lumapit sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay halos magdikit na at ang kanyang hininga ay may kakaibang lamig na tila dumadaan sa balat ni Jay. Iba lang talagang tingin mo sa akin. Ngumiti si Jay pero sa kanyang isipan may gumugulo. Parang may mali pero hindi niya matukoy kung ano. Samantala, si Carla ay tahimik na nagmamasid sa lahat. Napansin niya na parang hindi umiinom ng alak ang mga bisita. May hawak silang baso pero hindi nila ito iniinom. Sa halip, para silang nagmamasid sa kanilang grupo na parang may hinihintay. Hindi nagtagal, napansin din niya ang kakaibang amoy na nagmumula sa pulutan, parang hilaw na karne. Hindi ito normal at ang amoy ay nagbibigay sa kanya ng kaba. Lumapit siya kay Jay at hinila ito palayo kay Maria. Yay! Napapansin mo ba? Parang hindi sila normal, bulong ni Carla, ang kanyang boses ay nanginginig. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jay, halatang iritado. Tingnan mo sila, hindi sila nag-iinom pero parang mas energetic pa sila kaysa sa atin. At yung pulutan, parang hilaw na karne. Relax ka lang, Carla. Party lang to. Huwag ka nang mag-overthink, sagot ni Jay, bagamat ang kanyang boses ay halatang nag-aalinlangan. Bago pa makasagot si Carla, biglang nagpatay-sindi ang ilaw. Sa dilim, narinig nila ang mga sigawan at tunog ng mga bagay na natutumba. Ang musika ay tumigil at ang hangin ay biglang lumamig. Nang bumalik ang ilaw, natigilan ang lahat sa kanilang nakita. Si Erica, na kaninang yakap ni Miguel, ay nakaluhod sa harapan niya. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo at ang kanyang mga mata ay nagbabago umiilaw ng pula.
Ang kanyang ngiti, na kanina'y kaakit-akit, ay niyan puno ng matatalas ng ngipin. Ang ibang mga bisita ay nagbago rin. Ang kanilang balat ay nagiging makintab at magaspang, parang balat ng hayop. Ang kanilang mga kuko'y humaba, at ang kanilang mga mata'y nagliliwanag na parang apoy. Si Maria, na kanina'y parang diwata, ay ngayon nagmistulang halimaw. "Huwag kayong mag-alala," sabi ni Maria habang naglalakad papalapit kay Jay. "Hindi namin kayo papatayin kung hindi kayo magpumiglas." Nagkagulo ang lahat. Si Miguel ay sinubukang tumakas pero hinila siya ni Erica. Ang kanyang mga ngipin ay bumaon sa leeg ng lalaki na nagpaikik kay Miguel. Si Jay ay mabilis na kumuha ng bote ng alak at hinampas si Maria pero parang wala itong epekto. Si Carla, gamit ang kanyang presence of mind, ay kumuha ng lighter at isang bote ng alak. Binuhos niya ito sa sahig at sinindihan. Agad na sumiklab ang apoy na nagdulot ng takot sa mga aswang. Nagamit nila ang pagkakataon para makatakas, sugatan, nanginginig at puno ng kaba, nagawa nilang makalabas ng hotel. Pero nang nasa kalye na sila, tahimik ang bawat isa. Walang nagsalita, pero ang kanilang mga katawan ay puno ng mga sugat, mga kagat na hindi maipaliwanag. Kinabukasan, nagising si Jay sa kanyang kama, pawis na pawis at malalim ang paghinga. Panaginip lang, bulong niya sa sarili. Pero nang tumayo siya, napansin niya ang marka sa kanyang leeg, mga kagat na tila mula sa gabing iyon. Nagtawagan ng grupo at lahat sila ay may parehong kwento, parehong bangungot, parehong sugat. Hindi nila may paliwanag kung paano nangyari, pero alam nilang hindi na sila babalik sa lugar na iyon. Sa ilalim ng araw, naramdaman nila ang kakaibang init sa kanilang mga katawan. Parang may nagbago, parang may sumpang iniwan ang gabing iyon sa kanilang dugo. Ang gabing iyon sa Sogo ay hindi nila malilimutan. Isa itong paalala na hindi lahat ng kasiyahan ay sulit at ang tukso ay lagi